Hello guys, magandang gabi. O ayan. Ngayon ay andito na naman po tayo sa ating kalakalan sa ating FB Meta Reels at saka sa ating YouTube. Kasi may YouTube din ako. Ayan, hello guys. O ayan, ang kalagayan namin dito sa Canada ay sobrang lamig. Ayan, may dumating na alert ngayon. Kailangan daw kailangan lahat daw ng saksak ay pagbubunutin. Pero ngayon ay alas 10 na ng gabi. Pero nung dumating kanina ay mga 8, 8 plus ng gabi. Ngayon dumating nga yung alert na lahat ng saksak ay pagbubunutin. Ayan, hello guys. Happy Valentine sa inyo. Ayan, ang balita ngayon din sa Canada sa amin ay kanina nga nagtapon ako ng tubig. Pagtapon ko ng tubig ay usok sa sobrang lamig. Pero mas mababa ngayon mas mababa ngayon ang tawag doon, mas mababa ngayon ang kawan kasi kanina 35 lang kanina umaga. Pero kahapon mas malakas, 45. Pero ngayon may dumating na alert, kailangan daw bunutin lahat ang mga saksak. Kaya hello guys, medyo siyempre nakakakaba, nakakanerbiyos. Ang akin naman mga anak at apo ay nasa simbahan pa pero gabi na pero paparating na, tumawag na sila. Kailangan ngang maghanda. Naghanda kami ng mga, kailangan i-charge lahat yung mga cellphone. Ayan, i-charge na nga namin. I-charge namin na. Kumuha kami ng flashlight. Tapos kailangan, paano pinakuha sa amin yung heater? Paano patatakbo ng heater? Di ba ang heater, pag pinatakbo mo, isasaksak din sa kuryente. Paano tatakbo yun? Wala naman kami generator. Ano ba yan? Paano na maalala ko nga pala, sa makuha ang heater, isasaksak yon. May heater naman kami dito. Di siyempre patay din ang kuryente pala. Mamatay din ang kuryente. Sa may sasaksak. Talaga naman, oo. Nakalimutan ko, sorry. Ayan. Pero hello guys, iba ang ano naman natin. Sana naman, anuhan naman ni Lord na, sana naman. Kasi noon din kami nung kami bago pa lang dito, may dumating din na alert na ganyan, Alam mo, ang ginawa ko pinagbubunot ko lahat. Pati TV, lahat, pinagbubunot ko. Lahat, pinagbubunot ko. Ngayon, dumating yung aking anak, sabi ng aking anak, Nanay, magano ng sabi ko, naku, pinagbubunot ko lahat kasi may dumating na alert. Yun, medyo naanuhan ako. Sabi sa, ba't nanay pinagbubunot? Siyempre, medyo napagalitan ako. Sabi ko, sorry, hindi ko alam di yun. Awa naman ng Diyos. Kumbaga, nag-okay naman. Hindi naman kami na, alam mo, lahat ng gamit. Kasi, nasa 3 palapag kami. Ito, 3 rin kami palapag. Nasa 3rd floor ako. Ang ginawa ko, pumunta ako ng basement. Kasi noon naman pala, yung malakas ang hangin. Woo! Dadating doon yung tornado. Ay di, yung hangin na malakas, kailangan naman nasa basement. Ngayon, ang ginawa ko pinagpapatay ko lahat ang mga ilaw, ang mga lahat, mga saksak, tapos nagkuha ako ng tubig. Parang ako yung nagpanik na kasi nga ganon, dinala ko lahat ng mga pagkain sa ilalim sa basement. Ayun, ngayon dumating yung aking anak, sabi ng aking anak, magano ng TV. Nanay, ba't mga bunot itong mga ating Sabi ko, may dumating na alert pag-aanhin ko pagbubunutin ko daw. Nanay, wala naman kami sinabi. Yun, buhat noon, ayan, hindi naman ako pero, kasi noon bago pa lang ako, kaya ako yung natakot. Pero ngayon naman, kumbaga, more or less kami, siguro ngayon ay nakakalipas na nga 7 years na siguro noon. Di siyempre, bago pa lang ako, baguhan pa lang ako dito. Kumbaga, natakot ako. Kaya ngayon, kumbaga, hindi naman na masyadong siyempre, nag-aalala pa din ako. Kaya, kumbaga, maghanda din. Ang ilang ba cellphone? Ang 5 cellphone, iniready ko na. Hindi ko alam anong pagsasaksakin kasi hindi ko naman alam ang mga charger. Iniready ko na. At saka yung flashlight na malaki, marami naman dito battery. At isang kahon ang battery, hindi na mawawala ng battery kasi nga, malaking kahon na ganyan, puno, siguro more or less, laman noon nasa 100 na battery. Kaya hindi naman ako nag-aalala kasi may naman, may anong tawag doon, may flashlight na malaki. Siguro, noon,
mahaba ang dating nung lingas. Kaya kumbaga, okay lang na pagdating nila sa kanilang nila i-charge ay mag-ano ng oras, 10:00 na ba ng gabi? 10 na ng gabi. Wala pa sila. Nasa daan pa siguro kasi nga, sabagay, nasa charge sila, ilang minute lang, 20 minutes lang, andito na. Siguro, doon sila kumain sa labas. Kasi pagka ganyan, doon sila nakain sa labas. Kaya, ayan, hello guys, ayan. May topic tayo ngayon sa ating ngayong business. Ayan, sa ating FB Meta Reels. Ayan. Kung ikaw nga pala ay may pera dito sa Canada. At kumbaga mapapauwi ka na ng Pilipinas at meron kang 2 milyon. Ang gawin mo, magbaboy ka na lang. Magbubuyang ka. 'Di ba bawal naman sa atin ang baboy? Bumili ka ng lupa doon sa may bukid. Sa bukid. Tapos, 'di ba sa bukid naman yung medyo bundok-bundok, mura doon ang lupa. Magbabuyang ka na lang. 'Di ba? Kung halimbawa may 2 milyon ka, 'di ba? Umuwi ka na lang ng Pilipinas, at tapos gamitin mo na lang sa negosyo. Kasi ang 20 partner, ang 20 baboy na partner na palaki, yung kahit ikaw hindi mag-alaga, magpaalaga ka na lang. Pag ikay may kalahating milyon, tapos, pag ikay sinusuwerte, sa loob ng 8 months, tutubo ka doon ng 100,000, pinakamababa na yon sa 20 baboy lang. 'Di ba? Sa 20 baboy lang, sa 8 baboy, sa 100,000. Kaya hello guys, kung ikay may pera lang, umuwi ka ng Pilipinas. Ang gawin mo, wala kang negosyo, ang gawin mo, wag mong ilalagay sa bangko ang iyong pera. Wag mong ilalagay. Ang gawin mo, kung bumili ka ng baboy, ayan, tapos ikaw ang gawin mo sa baboy, kasi ako ganun nung umuwi, ang kapital ko nasa lang, 300,000 lang. 300,000 lang. Tumubo ako ng 120,000. 'Di ba? 120,000 sa loob ng 8 buwan. 'Di ba? Kumbaga may income ka, hindi masasayang ang pera mo. Pero kung ilalagay mo nga sa bangko, ay talagang mauubos nga ang pera mo kasi buwan-buwan kukuha ka ng, magkano ang kain namin mag-asawa, 10,000. Kukuha ka ng 10,000 buwan-buwan, 10,000, 10,000. Di mapaubos. Kung ikay may negosyong baboy, bumili ka ng lupa. Kung wala kang, sa bagay, mahal na ngayon ang lupa sa atin dyan. Di sa atin sa Pilipinas. Ba't ko doon bibili sa tabi ng mga daan-daan? Doon ka bumili sa bukid. Doon sa bukid na marami pang bukid na, yung bang bukid na mura. Na ang isang square meter, 100 lang. Ganon. Meron pang ganon yung sa bundok. Kaya lang, siyempre, mag-iingat ka. Kasi sa bundok naman, maraming nangihingi. Alam mo na, yung mga kaibigan natin, yung mga nangihingi-hingi, nakakatakot. Di pumili ka ng lugar na tahimik, yung walang manghihingi. Yung, di ba, alam mo naman, yung nakakatakot na lugar. Katulad naman diyan sa atin naman sa Batangas, bihira naman na nakakatakot diyan sa atin. Sabagay, sa atin naman diyan, mahal na nga ang lupa. Huwag ka doon bibili sa tabi ng mga kalsada, doon ka bumili doon sa medyo bundok-bundok. Doon sa, halimbawa, isang ektarya kalahating milyon yan. Kalahating milyon, meron pa, marami pa sa bundok-bundok. Huwag yung masadong, yung magandang, doon nga sa medyo bukid. Sa bukid, meron ka pang makukuha sa bukid, o malapit sa bukid, tapos tabi ng ilog, katulad nung sa aking mga kapatid, di ba? Mayroong pinakaagbang, ganon. Ayun. Wag na yung 1 hektarya, yung gawin mo na lang kalahating hektarya man lang. Ilan ba? Sa 1 hektarya, 10,000. Siguro kalahati, pwede na, kalahating hektarya. Magbababoy ka doon. Malaki ng babuyan nyo, yung kalahating hektarya. Wag na yung 1 hektarya. Magbaboy ka. Tapos,
yun na lang ang gawin mo. Kasi, 'pag ika'y nasa bukid, ang baboy hindi nagkakasakit. Alam mo kung bakit hindi nagkakasakit ang baboy sa bukid, na wala kang kapitbahay? Kasi walang mga taong pumupunta. Ang iyong baboy hindi malalalinan ng sakit. Kaya kumbaga mas maganda yung ang baboy sa bukid. Yung bukid talagang walang kapitbahay. Kasi pagka once na meron kang mga kapitbahay, siyempre maraming magbibisita, tapos ang tao inuubo, mga inuubo, di siyempre ang mga baboy uubuhin din, nakakahawa. Kaya kumbaga, mas magaling sa atin bumili ka ng, kung may pera kang kalahating milyon, ipakapital mo sa baboy. Maganda yon, magbabuyan ka. Or bumili ka muna ng isang baboy. O, tapos yung isang baboy na yun ay alagaan mo. Tapos pag iyong naalagaan yung isang baboy na yung palakihin mo. Iyong papagbuntisin. Pag iyong pagbuntis, aanak ng 10. Pero sa 10 anak, kumuha ka lang ng 2. Hindi pwede mong ibenta mo ngayon yung sa 10 anak, ibenta mo yung 8. Tapos pagka naka-4 na buwan uli yun, aanak uli yun. Kumuha ka uli ng 2. Oh, bakit mo bibiglain ang iyong pagpapayaman? Oh, yung isang biik, magkano lang isang biik? Bumili ka ng isang biik na pagpalagay natin nung naandyan ako sa Pilipinas ang isang biik ang kuha ko 8,000. Mahal, mahal pa noon kasi, pero ngayon mura daw pagpalagay ng biik ngayon, 10,000 na lang isang biik. Yung 10,000 na yon, paanakin mo ng 10. Yung isang biik. Papalakihin mo. Tapos 4 na buwan, siguro more or less 1 taon manganganak na yun, mga 8 months manganganak na yon. Pagpalagay na natin 1 taon manganak. O di aanak na si baboy. Ngayon, yung si baboy na yon, yung pag 10 ang anak, ipagbili mo ang 8. Pag ipagbili mo ang 8, gawin mong inahin ang 2. Pag yung 2 na yon, palakihin mo uli. O di 1 taon uli, makakakuha ka uli ng 2 baboy, di 4 na baboy. Yung 4 na baboy na yun ay gawin mo uling inahin. Yung 4 na baboy na yun, aanak uli ng 4. Sa tigda 2 ay di 8. Ay meron ka ng inahin. Magkakalabindalawa ngayon ng iyong inahin sa loob ng 3 taon. Oh, di ba? May 12 ka ng inahin. Tapos meron ka namang, ikaw na lang mag-alaga o kumuha ka nilang. Kasi pag may tubig ka naman, pag may tubig ka, may tubig ka may sarili kang tubig na yung i-spray, madali magpaligo ng baboy, o 'di ba? Tapos kumuha ka na lang ng isang tauhan mo. Kayang-kaya mo. Kaya kung ikaw ay mayroong 1,000,000 at uuwi ka ng Pilipinas, kung ika'y narito sa Canada, kahit aling bansa, kahit saan ka man bansa, o sa Saudi, meron kang 500,000 o nakaipon ka ng 500,000, ikaw ay magbaboy. Lalo-lalo doon sa tabi ng agbang. Naku, tulad sa amin, meron kaming agbang, tabing-tabi namin ang agbang, 'di ba? Ang ganda magbaboy, o 'di ba? Kasi nung umuwi kami mag-asawa, ilang kaming taon diyan, 3 taon kami diyan. Tapos nung maka-1 taon nag-alaga kami ng baboy. Oh, 'di ba? Ang pinagbilhan namin sa 20 baboy ay 470,000. Kaya lang siyempre kukunin ko yung kapital do'n. Di siyempre, hati kami na nag-alaga. Siyempre, 'di ba? Merong sa 450, meron kaming 375, meron ako 75, 'di ba? Oh, kaya kumbaga, walang imposible sa taong masipag. Pero kung ikaw nga'y tamad, wala ngang mangyayari sa iyong buhay. Tamad ka Oh, ayan, 'di ba? Huwag na ang 1,000,000 to mapakalaki ng 1,000,000 palang kapital. Huwag mo ng 1,000,000. Kung ika'y may kalahating milyon na lang, imposible namang andito ka sa Canada, uuwi ka ng Pilipinas sa 10 taon, dito wala kang kalahating milyon. Eh, pera ako. Kasi ako, wala akong trabaho dito. Yung merong kalahating milyon, kung walang-wala na talaga dito sa Canada, tulad nga nito, malamig. Pag umuwi ng Pilipinas, magbaboy.
magbabuyan, mag-business. Yun ang magandang tip ko sa mga nag-a-abroad na merong perang kalahating milyon. Napakalaki pala ng aking sinabing 3 milyon. Sobrang laki. Kasi ang kapital ko nga ay kami mag-asawa ay bali 300,000 lang. O, 'di ba? 300,000. Una muna ay 120,000. Tapos siyempre lumaki 'yon, lumaki, lumaki, lumaki. O, tapos pinapaabot namin, bale ang amin naging pera ay 375,000. Kasi yun naman 75 doon naman sa pamangkin ko, doon sa nag-alaga. Siyempre, siya ang nag-alaga, hati kami, ganon. Ngayon, kung ikaw ay sarili mo, ikaw ay masipag, ay di solo mo ang 150,000. O, diba? Kaya walang imposible sa taong masipag. Pero kung ikaw nga'y tamad, wala nga. Diba? Kaya, follow power. Bye-bye. Nabigyan ko kayo ng tip. Kung kayo ay gusto nyong umuwi ng Pilipinas, kayo ay magnegosyo. Huwag kayo magninegosyo na mga, kasi pag mga gulay, madaling masira. Pag sa gulay, sa bagay, hiyang-hiyang din yan sa business. Kung kayo magtitinda, mga damit, kasi walang sira sa damit. Yung mga hindi masisira. Kaya kung ako'y magtitinda, titinda ko ay mga damit, mga unan, o kumot, o yung ganun, yung walang sira. Kasi pag ikaw ay nagtinda ng mga restaurant, sa restaurant, madaling ding masira ang mga pagkain. Kailangan mo maubusin, mapapagod ka. Pag ikinapagod, patay. Pagod ka na Hirap na yung likod. Ngayon, ang baboy kasi, pag napakain mo sa umaga, tutulog ka na lang. Ganun, mamaya magpapahinga kang 2 oras. O mamaya papaligaw ka uli. O mamaya tutulog ka na naman. O, di ba? Masarap magbaboy. Kaya hello guys, follow pa more. Bibigyan ko uli kayo ng tips isang araw. O bukas gagawa uli ako. Kaya follow pa more. Bye-bye! Sana maalis na ang ating yung sobrang lamig. Kasi sobrang lamig Sobrang lamig Ilang patong ang damit ko? 1, 2, 3. Tatlong patong ang aking damit. Kaya hello guys. Super lamig talaga. Kaya kailangan dito ang iyong kutsyon ay makapal na makapal at ang iyong kumot ay makapal na makapal. Kaya ang aming kumot ay sobrang kapal. Sobrang kapal ng aming kumot. Iyan, ang kakapal, makakapal na makakapal ang aming kumot. Kaya follow pa more, bye-bye. Kanina pa ako na maalam, bye-bye.